Inimbestigahan ng DNR at lokal na pamahalaan ang isang mala rice terraces na residential project sa Cebu City. Ito kasi ang isa sa mga sinisisi ng ilang residente sa matinding baha ng manalasa ang bagyong Tino. May unang balita si Dano Tingkungko. Ito ang The Rise at Monterasas, isang high-end residential project na sinimulan noong 2024 sa may barangay Guadalupe sa Cebu City. Kakaiba ang proyekto dahil nasa Burol mismo ang development at ginawang Malabanawe rice terraces ang gilid nito para matayuan ng mga bahay. Sa Facebook page ng The Rise at Monterasas, pinakita na ang 3 hektaryang property na may mga luxury villas. Ngayon, isa ang Monterasas project sa sinisisi sa malalang pagbaha noong nakaraang linggo sa Cebu City. Ang baha noon muntikan nang umabot sa bubungan ng mga bahay. Ayon sa mga residente, ito ang unang pagkakataong nangyari ito sa kanilang lugar. Baka raw dahil pinutol ang mga puno at nawala ang forest cover kaya dire-diretso na ang tubig ulan pababa sa mga kabahayan. Kinatatakutan nila baka lumala pa ang problema kung hindi ito maagapan. Sa inyong gidudahan sa tugikan tutubigan, sir? Dito ginasbabaw gigikan ma'am, sa bukid ginagikan. Kana ilagingon nga Monterasas. Possible gid. Kay wala may lain kay diri sa Guadalupe kay kana mong dalan da street kina igo gina sa moagid niya. Bumuo na ang Department of Environment and Natural Resources ng isang team para magsagawa ng masusing imbestigasyon ng proyekto. Kapag daw may nakitang paglabag sa kanilang Environmental Compliance Certificate o iba pang regulasyon, hindi mag-aatubili ang DENR na magpataw ng mga parusa gaya ng suspension, penalties at iba pa. Sinabi rin ng DENR na kahit may tree cutting permit ang developer, malaki daw ang nabawas sa mga puno sa lugar sa loob ng 3 taon. Sa Centro Cebu City kasi meron tayong ginawa na tree inventory last in the year 2022. It recorded 745 trees. Ngayon, nung nag-conduct tayo ng interview last Friday, it appears na 11 na lang, 11 yung out of 745 na mga kahoy during the inventory. Meron talagang tree cutting permit yung proponent. Sinimula na rin ng Cebu City LGU ang investigasyon sa proyekto dahil sa mga reklamong dulot ng baha. Ingon sila atong i-close, then we will do that. Now, kung ingon nato kinahanglan inyo ning padak-an inyong catchment para sa kaayuhan sa syudad o sa mga tao nga naa sa ubos, then we will let them do that. Hinihingan pa namin ng pahayag ang developer. Pinuntahan din namin ang tanggapan ng Monterasas de Cebu pero ayon sa gwardiya doon, walang pwedeng humarap sa team. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.